Hello, magandang gabi sa inyong lahat. Tayo muling magbabalik upang i-continue yung ating authentication. Once na nag-login si admin is mapupunta siya sa dashboard ni admin. Once na nag-login si user, mapupunta siya sa dashboard ni user. Pero wala pa tayong ginawang dashboard para kay user. So, nag-test lang din tayo kay admin. So, once na nag-login si admin, mapupunta siya doon sa yung para ano lang siya, yung static na ginawa natin. So, test natin kasi yung last natin is hindi gumana yung yung login natin. So, test natin yung ganito, yung sinasabi ko. Kasi rumekta agad siya doon sa dashboard. So, doon dapat siya rekta doon sa ginawa pa nating test pa lang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, admin to, ito yun. Ito-test natin to. So, admin yung kanyang rule. So, test natin. So, ito yung sinasabi ko. Kasi rumekta siya dun sa dashboard. So, ito kasi yung pang-test muna natin. Yung talagang kapag admin siya, papasok siya dun sa or redirect siya dito sa welcome admin dashboard. Kung saan yung part niyan is dito. So, ito yung ginawa natin yung home sa admin. Dito, ito. So, rumekta naman siya. Admin tama. Tama naman, di ba? Ginawa natin. So, ito rin yun, yung pang-call. So, ito yung pang-test natin. So, yung nakaraan kasi, rumekta agad siya dito. Ang tinutukoy natin yung ito. Yung admin. So, yan. Dumirect siya dito. So, yung itong part na to, ito yung part na to. Ito. Sorry. Ito yon. Tapos yung kanina yung puti, ito sa taas. So yung nakaraan kasi, di ba? Dumadirect siya dito. Hindi pa natin dapat ito tinatawag. Dito muna dapat siya pupunta. Kung saan ito yon. Ito yon. So, di ba? Dumadirect siya dito. Kaya yun nasolve natin kasi ang nangyari pala, ang ginawa ko si dito, di ba? Nakaganito siya. So nakaganyan siya. Yan yung default natin sa kanya. So talaga parang nababasa niya to as a index talaga. So kaya nilagyan ko muna siya as temporary ng ganyan para ma-detect na tong part na to. So hindi ko alam bakit, pero yan. Okay na, pupunta na siya dito sa sample. Pero ang gagawin na naman natin, instead na dito siya pupunta, dito sa kulay puti, dito, ililipat na natin siya, dito na siya mapupunta. Gusto natin dito. So, anong gagawin natin dyan? I-disable ko lang muna to. Copy natin itong part na to. So, ganito to Ito yung sinample ko nung una. Nakaganyan lang siya. So, nilagyan ko lang siya ng ganito. So, copy ko lang to. Copy. Sa inyo ilalagay natin dito sa where na you. So, authenticate dito. Sa authenticate. So, sa loob siya ng controller. Sa app HTTP controller, tapos tapos pinakaunahan. So dito natin siya ilagay. Yan. Dito natin siya kasi ang ginawa natin pang test lang to. Di ba? Ito lang yung pinaka pang test natin kung pupunta talaga sila. Ngayon, ang purpose natin is dito siya pupunta pag nag-login. Ito, hintin ko kayo. Dito na siya dapat pumunta. So, i-log out muna natin. Punta man tayo sa default na dashboard. Log out. So, refresh lang natin. Check na natin kung hindi na doon pupunta sa welcome admin dashboard. Dapat pumunta nyo na siya doon sa calamity. So, check muna natin. So, papakita ko anong silbi nitong middleware na to. So, kasi pinasok natin siya dito sa loob ng middleware. Yung lahat ng part ni admin. So, papakita ko sa inyo kung anong silbi niya. So, ito rin silbi niya. Kunwari, sinorkat natin, admin. So, ayan, punta natin itong admin / calamity type na hindi naglagin. Kung papansin nyo, binato siya, binalik siya dito sa login. Kasi, sabi ni middleware, dito, saan ba yung ilaw natin dito? Saan na yung ating rule? Hanapin muna natin HTTP. So, dito sa middleware, dito sa option dito. Check rule.
So, ito. So, hindi ka pa sinorkat mo lang, ibabalik ka niya dito. Kasi hindi mo pa nilagin yung account mo. So, sisipain ka ulit. Sisipain ka yung pa-login. Pabalik sa login. So, check natin ngayon kung pupunta na dun sa gusto nating dashboard. Hindi na dun sa welcome admin dashboard kanina na puti. So, gusto natin dito na talaga sa pupunta. Check na natin. Boom, di ba? Na ano na natin yung gusto nating mangyari. Instead na saan ba yun? Instead na dito. Ay, wala na. Hindi na ano. Ano ba yun natin kanina? Home ba yun? So, check na natin. Okay, sorry. Kaya wala na yun kasi dinisable na natin to. Ayan to. Disable na, sorry. So, ayan. Ito na. Ayan na, di ba? Pero nung dito yung pinang-test natin kanina. So, ayan. Napunta na siya sa tamang landas. Ayun. Logout muna natin. Tama tayo sa dashboard. Logout ko muna yung admin. So, ngayon, gusto naman natin, try naman natin i-login si user ito. Kung pupunta din siya dun sa dashboard niya. Or dun sa welcome user dashboard. Yung ano lang pang-test natin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kasi hanggang 8 yung ano niya. So, lagyan natin si user. Yan, di ba? Napunta siya sa kung user siya, mapupunta siya dun sa dashboard ng user. Kung saan kasi, ang ginawa natin dito is wala pa talaga siyang dashboard. So, tinis lang natin. So, itong part na to is punta tayo dun sa admin. So, marami na kasi. Punta na tayo dito sa admin tuloy. Punta tayo sa user na folder. Tapos, ito, napalabas na natin tong welcome user dashboard. So, ayan, diba? So, wala pang mga talagang dashboard yung user natin. Pero, tinis natin na okay na. So, pwede naman tayong umano dito, nakatulad ng mga dashboard dito. I-copy natin sa user. Tapos, yan na lang natin. Kung ano lang makikita ni user. So, ngayon, ang gagawin natin, okay na, di ba? I-log out ko muna. I-log out ko muna. Dashboard. Log out ko muna yung user. So, papakita ko naman sa inyo pala, sorry. Papakita ko naman sa inyo. Kunwari, ito, di ba, middleware. Role admin. Gusto na, ayan, i-shortcut muna natin para papakita ko sa inyo kapag sinortcut natin yung admin. So, ayan, gusto natin ito makita yung admin calamity type na hindi natin nilalagin yung ating account. Check natin kung masishortcut natin. Kung papansin ninyo, sinipa o binalik niya sa login. Kasi, ang ano ng middleware natin, ito, andito siya sa loob. Yung view calamity na to. Asan na yung ating view calamity? So, ito. Hanapin natin yung view calamity. Check na natin yung calamity. So, ito yung mga calamity na yan. Ito. Yung add, ito yung view calamity. Ito, itong part na to. So, check naman natin or try natin tong ilabas na wala sa middleware. Check natin yan labas natin na hindi wala sa loob ng middleware. So, admin, check natin. So, napansin nyo, diba? Na-shortcut natin kasi nilabas natin itong calamity type sa labas ng middleware. So, ayun yung ano ng isang security ring middleware. Yan. Nilabas natin to sa loob ng middleware. Na dapat nasa loob to ng part ni admin. So, kapag pinat ko to, ibalik ko ulit siya. So, refresh ko pansin nyo, sinipa siya ulit pa-login kasi pinasok ko ulit siya doon sa kung saan pinasok sa loob ng middleware na sa part ni admin. So, ito. Dito ulit siya. So, try ko siya i-shortcut. So, para maalam nyo yung ano ng middleware niya. So, admin. So, ayan. Kasi yung sinipa siya ulit sa login. Diba? Yun yung silbi ng middleware. So, sana naintindihan nyo. Kaya,
itong part na to, lahat ng nasa loob niya, ito, may ano to, once na nag-login ka, ibig sabihin, once na nag-login ka at na-detect na admin, saka mo lang daw mabview tong nasa loob ni saklaw ni admin. So, itong mga to is connected din dito sa ating dito. If rule is admin, so yan, connected yung rule na yan dito sa ating middleware na to. Kaya yon ang security niya. So, malaking bagay itong middleware para ma-separate natin yung admin at ma-separate natin yung user. So, ayun yung ano natin. I-group natin siya ang admin, i-group din natin yung mga part ng user. So, admin dito, puro user dito. Yun yung purpose natin. So, yun yung power ng middleware. Sana naintindihan. So, ayun, i-test nyo na lang yung ginawa ko. So, nilagyan ko lang, nag-conflict siya dahil nga nakaganyan siya dati. So, nilagyan ko lang to ng ganito. So, yung pantest natin, ito lang yan, pantest natin. Once na okay na yung pantest natin na to, so, pwede ka na ditong pag ito na yung tatawagin mo. Ito. So, copy mo lang yan, paste mo dito sa ating dito. Yan. So, kapag nag-login siya dito, siya re-recta sa dashboard agad. So, yan yung ibig sabihin yan. So, dito rin sa user, na dahil test pa lang yung ating ginawa dito, so, parang ganito pa lang yan. May mangyayari yan, ganito din yung mangyayari yan. Pero limited lang makikita ng user. Hindi lahat ng dashboard ni admin na may kita niya. So, i-ano lang natin yan, limited lang yung nakikita niya. Depende kay admin kung anong ipapakita niya kay user. So, ayun. Tapos, napapansin nyo, yung login natin is wala siya sa loob ng middleware. So, si admin kasi yung pinaka front natin or unang punta ng gagamit ng website. So, ito agad yung login agad yung bubungad kumbaga. So, pwede mo siya palitan kung gusto mo register yung gusto mo maging unang bisita nyo sa website is register yung bubungad. So, ano muna natin. So, ayan. Kung gusto nyo register agad yung bubungad sa gagamit ng website or system. So, ayan kung gusto mo. So, akin kasi gusto ko login yung bubungad sa gagamit. So, ito gusto ko. So, yun lang. So, ito, part na to is, ayun nga, itong login na to is makikita dito sa auth. Ito. So, ito yung login. So, nasa loob siya ng resources, views, auth, na folder, tapos login, tapos ito yung register. So, itong login na to, saan naman niya binabato yung ito tinutukoy natin yung email tsaka password. Pag click natin itong login na button, saan naman niya binabato yung email tsaka password? Saan niya to binabato? So, andito yun, di ba? Ito sa part na to. So, binabato niya yan dito. Para try natin dito sa check natin dito sa hindi. Gawa pala natin to. Check natin dito sa auth. Hanapin natin dito. Profile. Hindi ito. Middleware. Hindi ito. Hanapin natin para pati ako nakalimutan ko pero check natin. Hanapin natin saan yun binato. So, confirm password, verify, register user. So, ito sa register user, ito sa register. So, dito niya binato. Basta sa loob siya ng auth. Ito, auth. Check naman natin yung sa login. Hanapin natin dito. Ito, gawa ko lang to, create So, confirm. So, ito ba siya? User, confirm pala email. Hanapin natin, dito lang yan. Password, controller. So, update, password, register, verify, email, admin. Wala na ba?
So, parang hindi ko na makita. So, hanapin ko na lang yung part na yun. Hindi ko siya makita. Saan siya mapupunta. Register. Pag register niya. Okay. Pag nag-register siya, pag success, automatic, magla-login kasi siya. Diba? Ayan o. Automatic, ipupunta niya agad sa login. So, kasi pag nag-register ka, automatic, pag success, magla-login na agad yung user na yun. Kaya hindi ko siya makita eh. So, tingnan natin dito sa controller. Profile. Ayun nga. Pag ano kasi siya, kapag pag nag-register siya, automatic. So, ito, sorry. So, ito siya. Hindi ko siya makita eh. Itong part na to. Kalimutan ko kasi yung folder eh. Nasa loob siya ng, ito yung tinutukoy natin. Itong login na to, yung email tsaka yung password. Kasi, dito sa register kasi, pag nag-register na yung user, pag success na, automatic, mapupunta agad siya sa dashboard, diba? So, ang purpose natin, saan binabato yung data nito? Once na naglagay ka ng email, naglagay ka password, sabit nitong login, saan niya binabato yung data nito? O saan niya dito siya binabato sa request. So, itong app, punta ulit kayo ng app, HTTP. So, request, auth, login. So, dito niya binabato. Ayan, yung email tsaka password. So, ayan. So, dito niya binabato ito. Tandaan nyo sa app, HTTP, request, auth, tapos login. So, dito. Nalito ako saan binato eh. Kalimutan ko kasi yung folder. So, dito niya binabato yon. So, dito niya may kita. Sana may nakuha kayong idea. So, ganito lang muna, ikakat muna natin. So, next na natin topic siguro, pag nag-login siya, tapos mapunta dun sa dashboard. Mapunta dun sa dashboard. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, ayan, nakagawa naman siya dito, di ba? Dito sa part na to. Tapos, ayan, nakagawa naman siya sa, wait lang. Tapos dito, barangay information pala yung ginawa natin. So, calamity. So, wala pa tayong ginawa. So, barangay information. So, ito. Hindi. Sa calamity yung ginawa natin na wala yung info. Sige, ano ko na lang. So, gawan ko na lang ulit. Ayun. Next naman natin yung barangay. Kasi tapos na tayo, alam ko, dito sa calamity. So, yun. Gawa na natin ng data. Kasi nabukod na natin. So, bago pala natin to gawin, yung barangay, kasi nakagawa na tayo calamity, gawin muna natin yung, siyempre, nag-login ka, may logout siya, di ba? So, yun, ano mo natin yung, isingit mo natin yung logout ng admin or user siya. So, yun lang. Maraming salamat. Subaybayan nyo ito aking iba pang video tutorial. Maraming salamat.